Ayong gabi mga kaigsunan, nianusap kita sa atong pagtuon sa atong lesson for this week nga nagapanguluhan Jerusalem Controversies, bago nga tipiko o bago na usab nga atong pag-alantawon. Before kita magapadayon sa unahan, akong hangyon atong kauban dinhi, ang atong kanunay nga nakauban sa takna sa pagtuon walay lain kundili ang atong pinalangga nga amahan sa atong mga ordained ministers dinhi sa Southwestern Philippine Conference. Walay lain kundi si Pastor Elvin Salarda. Pastor, opening prayer. Okay. Ginoo, nining gabi una, we would like to ask you to give us your wisdom as we discuss with Pastor Pido the lessons and grant that our hearers, mga kapaglaom, mga kaigsunan and friends na nagasunod sa takna sa pagtuon, sa amon ning i-discuss, masabtan namo unya ma-apply namo sa among kinabuhi. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Nagkasalamat, Dr. Elvin. We're back here sa atong tulumanon takna sa pagtuon. So karong gabi na ako ngayon si Dr. Elvin sa paghatag sa introduction sa atong lesson nga kapanguluhan Jerusalem Controversies nga naagyapon kita natali sa libro ni Mark, no? At nindot kay nga mga storya, nindot tayo mga encounters o mga hagit nga giatubang ni Jesus Christ when He was here. So, pwede na ito makuhaan og mga nindot kay nga mga lesson alang sa itong pagkinabuhi, pag-alaga diya kaniya. So, Dr. Elvin, can you give us the gist, no, of our lesson, at least sa introduction part sa atong lesson for this week, Jerusalem Controversies? Now, diri sa atong lesson ng simana, nindot kayo kay nagipakita sa atong author from the book of Mark ang mga controversies nga nahitabo samtang si Jesus miadto dito sa Jerusalem. Right. And these are important nga mga controversies kay atong makita dinhi how Jesus handled the controversies nga iyaha nga na-overcome og ang katong mga Parasiyo, mga Herodian og ang mga Sadducees napahilom ni Jesus. Diha nimo makita nga Jesus is really empowered by the Holy Spirit, and He even knew nga ang mga pangutana niining mga tawhana just to trap Him or to test Him. To test Him. Nya imo makita dinhi nga Jesus is not just a psychologist, but He reads the mind of the people. And when He reads the minds of the people, of course, hibalo na siya o kung sa iya nga angay nga buhaton. So mo ni ang kanindot dinhi sa ato nga lesson karon dinhi nga kini nga mga nang hitabo nga actual nga panghitabo atong makuhaan og mga spiritual lessons nga atong ma-apply sa ato nga pagkinabuhi sa matag adlaw. Right. So you're right, no? In fact, atong lesson nagahisgot sa mga pipila ka mga punto nga ngayon nato pagkalantawon ingon sa atong lesson, no? Kaning pagtuon nato sa karon simanaha, no? Nga lesson will actually help guide believers both in fundamental issues of faith and in practical issues of everyday experience. So quite very, very much related to our day-to-day experience as children of God. So just like what Dr. Elvin Salarda said, no? Kaning ang focus ani katong pag-adto ni Jesus Christ dito sa Jerusalem. But even then, nindot na unta to, pero sayang ministry mga kaigsunan na ay mga nindot kay nga mga butang kanabitaw nakahatag siya og inspirasyon or spiritual benefit sa mga tao nga naminaw siya o in fact naka-experience sa iyang ministry, pero on the other hand napoy mga tao nga ang ilang katuyon wa nagilay kundi lamang ang pangita og sayop ni Jesus Christ. Akong naimpresan ni Dr. Elvin Salarda kay Jesus is kanang namagoy mga questions din nga kanabitang unexpected, di ba? Kanang siyempre kung Jesus was actually busy most of the time, He was on the go. May mga questions nga atong pagkalantaon later on, pero akong na-admire o na-impress kay Jesus kanang he was really ready ba to answer any of those questions nga makaingon ta nga he was also a kanabitang a wide reader kasi he knew the subject matter, no? This is one thing that I really like
from Jesus Christ. And other than this, ang iyang manner of kanang answering, or let's say, ang nangutana sa iyahan, the questioner question him, and then sometimes his reply is also said in a question as well, no? Yes. Kanang nangutana po siya. So, ang tanawa kanang kung yan ang approach, sige na ko ni siya kanang pamalandungan, pamalandungan ako ni. Wala siya nagkakuan ba kanang wala ko din bitaw nga naratol siya or ka nag-lead into heated debate ba. Kana bitong mura og nag-create kag tension yun nga, tensionado kayo nga kwan. But here it's a different kind of thing. Makita nimo siya nga straightforward siya, pero he was composed, but he does not condemn the person who asked the question, di ba? Parang that's how I look at it. Mabigat, bugat kaya yung ginatubag. Pero if you read the tenor of his question, sa mga pulong ngayang gigamit, dili ka makasulti nga kwan siya kanang he is kanang the condemning type of person. Actually, diba, Pastor? Kanang diplomatic kayo ang iyang pagtubag. Niya punto, o niya bisag sakit ang iyang pagkatubag, pero he do it in a kind of professionalism, nga pag-istorya niya, he is calm, bisan sa stressful kayo, bisan sa intriguing kayo nga situation. Dili si Jesus ma-persuade nga ilaha nga ma-manipulate nga si Jesus masulod nila sa ilaha nga bulsa, masulod nila sa ilahang mga trickery. That is one thing atong makita nga with the composure of Jesus, who is very calm in every situation, atong makita dinhi nga nahimo nga kana bang ang sitwasyon dili na worse na hinoon, kinamagoy sitwasyon nato nga na mga pilitan na aksidente. Imbis na aksidente na mugawas ta with our emotions, ma-worse na hinoon ang situation. Hindi na makontrol. Hindi na makontrol. Magkana mga kalbitaw sa dalan bitaw kanang sa tawag nato na nga term kanang read sa dalan, kanang mugawas ka din mo murag nasuko na hinoon ka. Kapudi naman to, istoryahon na lang siguro. Okay. Yeah, right. So meaning to say, just like what you said, ang katuyuan gid sa mga question sa iya kaning mga Pharisees, no? Especially is actually to defeat Jesus. That's really the the intention kay once manggod nga masulod, just like what you said, masulod sa bulsa, mawala ang essence sa iyang ministry o mawala ang essence sa iyang mission. Mo nang how I wish, no, kay daghan mo putag namo tay mga defenders po sa atong pundok, di ba? Sa atong tinuan. How I wish bitaw nga kani siya malantaw po ni siya. Unya siguro with prayer ma-develop po ni siya nga style of approach in dealing with answering issues ba pertaining to our beliefs. Kanang sama po ani bitaw nga just like what medyo sakit siya at first, pero kanang dili siya sakit nga ang intention sa nagpangutana o nagtubag nimo nga masakitan ka. Yes. Dili siya, no? Kanang sakit siya tungod kay ang imong purpose mong good malicious ba? Yeah. Na siya. So malicious. So maigo mobalik sa imong maigo ka nga ano ba? So that's the thing, no? But just like what you said, no? They never succeed in their intention, which is actually to defeat Jesus Christ. So, ito ni magalandahon, kung giyon sa pagkulo kabildo, kanabitang gi-resolve ni Jesus Christ, mga pangutana gilabay kaniya, o mga uban nga mga issues nga iyang gi-deal with during his time here. Pastor Salarda, ato na ning naisgutan ang triumphal entry, kay Wednesday naman ron, siguro pwede natin siya balikan on Friday, no? Okay, yes. Ato na rin balikan. So, diretso na ta diri sa Tuesday. This is concerning again because what we're talking a while ago, kaning mga issues pa nga gilabay diya kang Jesus Christ, and atong makita kung giunsa pod pag-deal ni Jesus Christ unya. Another thing is ang iyang tubag kung how important that is to kanabitang practical life. So atong tanawon kaning Tuesday, for example, in Mark 27 to 23. Yes. No? So kung pwede na ko basahon gamay lang, Pastor Dr. Elvin. And they came again to Jerusalem. Okay, di balik siya. As he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him, and they said to him, "By what authority are you doing these things?"
See? So they were actually questioning his authority. Or who gave you this authority to do them? Jesus said to them, I will ask you one question. So nangutana sila, the questionnaire asked, then the questionnaire, gilabayan pa do question, no? I will ask. So, saan mo yung method, ma-open imong mind. Kaya nag-question ka, tapos gibalikan ka question. I will tell you by what authority I do these things. Was the baptism of John from heaven or from man? So, mara gitagaan sila quiz. Gitagaan sa problema, Gitagaan sila problema. So, gwapo na siyang approach kay ma-question ka ba? Dili ka makalahos diretso sa imong katuyuan. So, pag ani siyang style, sa imong kalagot o sa imong katuyuan nga to defeat him, ma-expose na noon imong weakness. Yeah, tungod kay... diba, Dr. Sa imong gipangutanan siya, gipangutana pa po ka og balik, unya ang gipangutana og balik, kinahanglan imong tubagon, unya sa diha nga dili nimo matubag, nakita na nimo nakita ni hinon ang hypocrisy in the part of the Pharisee. Now, kung atong matanaw nato ang event, actually atangan yun nila ni si Jesus nga mobalik. Because the other day, because the other day si Jesus mi ato dito sa temple, unya pagkakita ni Jesus dito sa temple nga gihimo na hinoong marketplace, nagnegosyo na dito ang mga tao, as we read, ang gihimo ni Jesus, suko kay si Jesus nga, nagnegosyo na yung mga tao dito sa temple. So, iyang gipang tumba tong mga lamisa, giso, nangawala tong mga tao dito nga, nagnegosyo o mga kanding, mga karnirong, mga salampati. So, giabog ni Jesus kay this is the temple of God, dili ni siya angay nga buhaton, so nabalik ang kanang serenity sa pag-worship dito sa temple. Now, wala maka-diskarte ang mga parisyo o mga eskriba dito sa diha nga gihimo ni Jesus, hangtod nga si Jesus nakalakaw. Now, karon pagbalik ni Jesus, mao na dahil niya ang nahitabo nga atong lesson naguluhan, who said you could do that. Kinsa may nagbuot ni, kinsa may nag-ingon ni mga himo tong himuon. And now by what authority? By what authority you are doing this? So, tadihang ilang ipangutan na si Jesus, muna din to ang tubag ni Jesus nga, sa di pa na ako natubago ng inyong pangutana, tubagasa niya ako pangutana. So, sa dihang pangutana ni Jesus, yun sila og muingon taani nga, ang baptism ni John gikan sa Ginoo. Ikan sa Ginoo. Ngano wa man yusunda. Unya kun moingon mo og gikan sa tao. O ngano man pud nga wala ninyo. Wala niyo badlunga, di ba? Nana nga kahimtang. So ang ilan na lang tubag namakak na lang sila. Ang ilang tubag yung na lang nga we don't know. So simple po gayo ang pagtubag ni Jesus. Nga dili po niya itugaan kung kinsang authority nganong iya hato nga gihimo. So, nahanging hinoon sila og ayo. Because na-expose ang ilahang daotan nga intensyon o niya nahibal na hinoon nga ang ilaha di ay katuyuan is just to find fault ni Jesus aron si Jesus ilang mataral sa hukmanan against sa Roman government o sa ilahapon nga mga tradisyon. So, wala jud sila nahimo hinoon. Right. So, just like what we said, no? Just like what sa imong pag-explain, klaro kay, no? So, instead of really finding fault from him, by asking that question, nabalik sa ilang question, and then at the same time, by how they answer the question, na-expose na nilang weakness. Kasi, of course, no is a neutral. Dili mo po na ang no is not actually. It's not a neutral answer, but it's not really a healthy kind of answer. Knowing that these are people who studied the scriptures. Yes. So imposible po nga sila kabalo. So it was just kanang their way of kanang fencing off themselves from further kanang damage and shame ba. But anyway. This is good, no, kay if you notice, the approach of Jesus Christ is wala niya kanabitang pakulawan niya. Kanang arguments bitong dealing with the personal kwan. Ay kamo mga kwan mo wala ba, it's just in a form of a question ba. So I remember I think this method is called the Socratic method, kanabitang
question and answer until such time nga makita gid mo sa direction ba sa imong gipangutana. So I think Christ was really doing the same thing. This is his way of kanang allowing you to think para ma-realize nimo nga ma-expose ang imong intention nga actually dili mao. Yeah. So it's one of a kind. Yeah. It's one of a kind. Yeah, that's true. Yeah. Kana bang kay tapok man to sa mga tao. Okay. Sa diha nga gilibutan sila sa mga tao kay na mga Herodian, na mga Pariseo ug uban pa nga mga banggiitan nila nga mga mangutanahay gyud ni Jesus. So na-expose sila. Na-expose sila sa mga tao. Nakita hinon ang ilang vulnerability sa hinoon sa ilang nga pagkatao. Nga di man na sila makatubag sa kang Jesus. Unya mo lagi na kinahadlok pud sila. Kay naama na ang daghan nga mga tao. So here makita na to nga si Jesus was simply giving them a rebuke, but rebuke nga very subtle, kaayo nga pamaagi, nga napkaulawan sila sa mga tao, nga wala pod sila kanang muragi kasab-an, wala sila gi pakalawan ni Jesus, but with that simple approach na ang ilahang nga kategory murahin og napaubos hinon kaayo sa tubangan sa mga tao. And another thing is, ang sumpay diyan ni Dr. Elvin is actually telling them parables of the tenants. Yes. Yes, ipasunod dayon yung parable. So, in other words, sa atong gisulti na kanina, we're very consistent sa atong observation sa mitolohiya ni Kristo, sa iyang kanang his way of kanang dealing with questions and insults coming from his enemy. So, he did not kanang pakaulaw ba tanawa taka-taka. It was not actually mentioned bitaw nga nakita na gid nga just like what you said, na-expose silang weakness. So, Jesus stopped from there. That's one thing good about Jesus, no? But then, he moved to the next level of his kanang explanation, which is actually the telling of the parable. Kaning the parable of the tenants. So, this is actually his way of kanabatang expanding the meaning of his intent, the meaning of his intent and the meaning of his mission. Even in the midst of some people who were actually questioning his intention. So there you go. So what is your point of view about this parable of the tenants? Do you think this is too brutal, or does it speak of kanabitang kung ato ni siyang ibutang sa atong kaning kaugalingon kanang everyday nato nga pagkinabuhi? Can we see the relevance of this, or is it too violent? Yeah, actually, imong tanaw ni siya nga parable maguni siya. Yes. Unya kini nga parable similar po kaini siya sa parable ri sa Isaiah chapter 5, no? So when Jesus speak this parable, masabtan yun dayon sa mga tao kay they've been reading in the book of Isaiah nga ang Ginoo na siya binyad, niya gibilin niya dito siya mga saop nga moy motiman niini, dayon harvest gipadala siya og iyang mga servant aron mangayo sa share, wala gyud gipamatay hinoom. Unya eventually gipadala gyud niya ang anak, di pagpadala siya ang anak, nagunahuna na hinuna ang mga tao nga patyon tani kay aron wala nay manununod ani. So gipatay nila, pero eventually in the parable nasuko ang king o gidestroy sila. So muna ang nahitabo. Now, when Jesus was telling this, sharing this parable sa mga Pariseo, mga Herodians, or mga scribes siguro nga to dito, ang punto ni Jesus is to bring their mind back to Isaiah. Nga ang Ginoo nagsulti nga mao ni ang nahitabo, mao ni ang pagabuhaton ni adtong mga tao nga dili mo respeto sa tagiya. O dili mo respeto sa Ginoo. So in this parable, gipasanto lang yun nga kung dili mo actually og dili mo mutuo sa kwa, actually mo ni ang ako nakita, because Jesus is the incarnate Son of God nga gipadala diri nga kinahanglan mo tuo ta aron makabaton sa kaluwasan. So now I look at it nga kini nga parable, kining son nga iyang gipadala, this is actually Jesus. Yeah. So iyang ipalang og dili mo mutuo anik, so mo poy mahitabo ninyo sa nahitabo dito sa Isaiah sa parable nga gihatag dito sa Ginoo
nga God will bring judgment to those people nga dili sila nagtarong and unfaithful nga mga servant. God eventually will bring judgment. Now Jesus was sharing this parable aron nga ang mga tao nga mga hearers ni adto nga panahon na both sa Parasyo, sa mga Sadducees o sa mga Herodian nga tuwa dito, it's time for them to have some realization nga magrepenta sa ato nga gibuhat. Mag-change ta sa ato nga kinabuhi, because this is a clear message for us, giving us warning nga dili ni mahitabo sa ato nga kinabuhi ang nahitabo dito sa Isaiah nga gidestroy sa Ginoo ang mga unfaithful servant. Right. So, yeah, correct, no? In fact, kung ato ni siyang pag-asosihon, it really speaks of kanabitang yun sa Ginoo pag aruga ba? Yes. Kanya mga katafan, of course, from the Exodus time up to this present time nga kundi nasi Jesus Christ with them, it really speaks of the kind of truth nga nakabase na sa ilang natunan, no? Sa sinulat ni Moses o sa uban pa nga mga propeta. In fact, kaning verse 1, no, a man planted the vineyard and put a fence. This is kaning doing of God, kaning an expression of God's love for them, no? Yes. Imagine kung ginsa sila pagkuha dito sa land of Egypt. Kapila ka mga katuigan nga nagtuyok-tuyok sila para lang yun makabot sila sa land of promise, sa Canaan. Pero ila pag yung gipangitaan ng pamaagi nga mabikil nila. Yeah. Nga kaning son nga gipadala sa amahan nga maugay na niadto didto kay para gid mokuha sa kaning share sa harvest, no? Pero just like what you said, gipatay. They were the ones who crucified Jesus Christ, no? Upon their insistence, mga kaigsunan. So just like what you said, there will come a judgment time. Verse 9, it says, He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others. Kaya, no? Yes. So, it happens. Ako, Dr. Elvinis, akong tanawan kung si Jesus ba nagpakaroon ingnon lang nga Ginoo siya pero digit sa Ginoo, maglisod siya kay ang iya mong ginasulti is consistent sa teaching sa old book sa Bible, no? Especially sa Book of Moses. Kaya kung dili ka ko, no? I mean, kung nagkakaroing nun lang ka nga Ginoo ka, you will really find it hard to say something nga muhaom gidito sa ilang gituan. Kay lisod biyan dili biyan ni siya kwan. So meaning to say, this actually proves ba nga He is indeed God, and He really knew of the history of His people, of what really happened, even from the very beginning sa ilang experience. So this is a very good reminder for us to telling us that indeed Jesus Christ was like kanabitang coming to them, begging, to take a share of their harvest, pero ila gihapon they go to the worst thing, which is actually to kill him, the son, and it really happened. Yes. So kung imong tanaw ng verse 12, and they were seeking to arrest him. So nasuko ni noon sila. Instead nga ma-realize nila nga mauday ni siya, no? Nga mauday ni ang katuyuan kung ano na sa didi, nag-affirm siya for there nga siya ang katumanan sa gitagna nga na ay Messiah nga moabot, no? He's the prophesied Messiah. But ingon din sa verse 12, they were instead seeking to arrest him but feared the people, for they perceived that he had told the parable against them, so they left him and went away. So imo bang makita nga the book of Mark, gikan pa sa ato nga pagsugod sa ato nga lesson, gi-establish yun nga si Jesus is the Son of God, that Jesus was the Messiah. And all the miracles nga gihimo ni Jesus, katupang mga unbelievers, katupang mga demon possessed, nga nag-ingon nga, this is the Son of God, you are the Son of God. Then si Peter and the rest that recognize nga this is Jesus, this is the Son of God. So, og imong tanawon at this point, ilan na gyud untang ma-clear na kayo ta, clear na gyud silang nahuna. Nga tinuod yun mo gyud ini si Jesus. Then here comes the triumphal entry. Og niya imong makita dinhi nga these are all the fulfillment of the prophecy. Nga this tells us to erase all our doubts. This is really Jesus. This is the Messiah. Kung wala na tayo duha-duhaon pa ni,
but to accept. But instead, ang ilang gibuhat, ilahin noon nga gipangitaag sa si Jesus, unya gusto pag yun nila nga, actually, mo man yun initabo, no, nga gipatay yun nila si Jesus. And the parable, diri sa, ang parable gisulti ni Jesus, og diri sa Isaiah, is really confirming nga nahitabo yun. Right, correct. So, and that is why, ang vineyard, gihatag dito sa uban. Mubitaw na, karon Israel has lost their spiritual right tungod kay ang Ginoo gihatag niya ang bag-o na sad nga mga Israel, mga spiritual Israel. So kung tanaw na to na in that perspective, ang Israel present today, they lose the spiritual blessings of God. They no longer as the spiritual Israel, kundi physical Israel siguro sila, but now we have, God has formed a remnant, a spiritual Israel, which we believe nga kita maoy mga sangani ini as the new Israel of God, spiritual Israel of God in these last days. Right. So meaning, nindot po siya, Dr. Elvin, okay, for example, instead nga, gihatag na gud sa ilahan, nindot kaya nga panalangin. So, gi-reject nila ang tagiyagid mismo. Very sad. Tagiyagid mismo, di ba? Very sad. Pero just like what you said, tataw kayo ni siya, kay naman na sa ilang mga ginabasa, o sa ilang mga libro nga ilang ginabasa kaniadto sa mga libro ni sinulat ni Moses, o sa ubang mga propeta. Isaiah. So, meaning to say, Dr. Elvin, is, kaning panalangin nga na-enjoy sa Israel, specifically on the spiritual side, the same blessing yapon nga ma-enjoy sa atong gingon nimo the modern Israel. Yes. Okay. So there's no distinction at all, no? Wala na siya ikon kay nindot, no? Kay kung unsa to nga mga panalangin nga gitagana sa Ginoo alang kanila, it's the same kind of blessing nga gibalhin dito sa mga tao nga katong yung katong hindawat sa iya freely. Yes, that's true. Which are actually the Gentiles nga not by blood considered to be as actually Jew, but just like what you said, the spiritual or the modern Israel of God. Okay. So, another thing is, Dr. Elvin, there is atong lesson na ingon din, kani siyang warning sa Ginoo, makita na to nga his parable is a loving forewarning. I agree. Yes. Kay gitagaan naman sila gigayon to make that realization ba. So, dili siya outright nga may tambuto. So, meaning to say, ingon sa itong author, it's not too late for them to change and avoid certain judgment. Okay? So, probably, adunay mga pipila nga mag-repent, magbago, o ilang i-accept si Jesus Christ bilang ilang personal savior. O napon siguro upan nga dili gyud sila mausab kay in fact karon no, na mga pundok sa aning mga katawhan nga they don't actually recognize kaning mga libro sa New Testament. Ang ila ra gyud dito ra gyud sa libro ni Moses in particular. So but anyway, no, we never know. Kay God is still working in each of us. But the good thing is, katong na-transfer sa tuwa, kanang the missional aspect of the blessing. Yes. Kay wala naman gud na sila. Kita naman ko gadala sa mission. Di ba, Pastor? Na-filled man gud sila sa missional aspect. Sa missional aspect. Isugo sa Ginoo, wala sila mo kalibutan. Right. Ila nang gi-confine silang kaugalingon. So, kita nang gawali na. So kita na yun ang ni-broadcast, na-proclaim sa tibok ng kalibutan. And that is how Christianity is spread throughout the whole world through the modern Israel of God. And this kaning manner of spreading has been blessed by God tremendously, di ba, Pastor? That's true. Grabe ang panalangin sa kanilang ministry sa channel makigsunan. Beyond ganabit ang human comprehension. Sa di mo masabtan kung naunsa ni siya nga pagkanabitang pag-metamorphose ba into this kind of kanang thing now. Never in their dreams before nga makaabot ani siya nga status makaigsoon. It's just because of God's special blessings sa ani nga klase nga ministry. The same is true sa inyong ministry diha. So karong Wednesday, Dr. Elvin, last part. Yes. Kaning very much related no kanang earthly duties and heavenly outcomes. So this is a very good thing because it pictures out kanang bitang gi-differentiate ni Jesus Christ kung unsa tong responsibility kanang para sa iyang kingdom ug para din sa kanang gingharian din sa yuta. Pero he did not actually totally kanang bitang condemn, no? Wala siya na kanang nag-agwat sa mga tao to actually rebel against the political kingdom established by men here on earth. In fact, iyan na siyang gi-strengthen
on a particular area, di ba? This is Yes. the thing, no? Kung atong tataw man ni sa Mark 12:13 to 27, ato ning pagbasahon, it's the same thing, no? Gitrap na po siya sa mga Pharisees and some of the Herodians nga kanang yung madakpan gid iyang kwan ba? Kay kung ako ni makaisunan, matrap yun ko, no? But thank God nga, pertig yung kanindot kay ni Jesus Christ, ang iyang kanang calmness, just like what you said, kanang his way of answering question. And another one is kanang the mastery of the subject matter. Grabe good ka, kabalugid siya sa subject matter. Bisag unsa nga subject makaisunan. Karon, niadto na po sa political science, theology, political science. So, kanina sa law, no? Mosaic law, karon into political science. So, they came to him and said to him, "Teacher, we know that you are true and do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. But knowing their hypocrisy, he said to them, why put me to test? Bring me a denarius and let me look at it." So, di ba tama ito yung sulti? Yes. Nga, si Jesus, makabasa sa ilang Una-una. what's inside their mind and what's inside their heart. Kaya in fact, had it not been for that, dili siya makahimo pagpangutana ani. So ingon siya, and they brought one and he said to them, whose likeness and inscription is this? What do you think is the one? Why this particular kanang illustration is so important? Dr. Elvin, kani nga mga kwan, kani nga conversation. Importante ni siya. Kay diri nato makita nga doon na tayo responsibility sa ato nga gobyerno o doon na po tayo responsibility nga to si Ginoo. Okay. So, when Jesus said, taga ikog denaryo, pagtanaw niya, unsay gingon niya, give to Caesar that belongs to Caesar, and give to the Lord that belongs to the Lord. So, so imo makita dayon dinhi nga, ang Ginoo naghatag nato og pagpanlantaw og idea nga dili ta mo supak sa gobyerno. Sundo nato kanang mga taxes, ng mga mumusod na. Niya mo kun unsa putong iya sa Ginoo, mo ato putong ihatag ngadto sa Ginoo, palitan na mga tithes, mga offering, o ban pa pagsuporta sa boss Ginoo. Lahi po na siya. Pero gitagaan ta og dako nga panglantaw sa atong nga lesson nga as long nga ang gobyerno dili mo kontra sa higher duty sa Ginoo, so musunod yun ta kay iyaha man na sa Ginoo. So ingon ani ang ako nga paglantaw ni ini, it gives us duha ka idea nga musunod ta sa panggobyerno kay actually ug buton naon this is Roman government. Right. Gipaabot sa mga Hudiyo nga gusto nila nga itapol. Yeah, pero si Jesus iyan nun nga musunod ta. Ug unsa din ha. Kung siguro ningon si Jesus Christ nga, no, we should not pay taxes to Caesar because he's actually establishing a different these people are actually establishing a different kind of kanang government. So it's not actually a kind of government that is kanang bitong in line sa atong tinuhuan. Pero dili, no? So kay kung ningon siguro siya ana ay nakakuha na din sila right away of ground to arrest him. Yes. Maropod, no? Maropod. Oh. So that's why they asked the question, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or should we not? So that's a very tricky kind of question. And the answer was actually direct to the point. Di ba, Dr. Alvin? Yes. So whose likeness and inscription is this? They said to Jesus, Caesar. So Jesus said to them, render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are actually God. So the answer is correct. It actually hits the point, no? Of course, kay mamoy namong na diha, it's speaking of the money because that's earthly, no? And that is one way of keeping the government kanabitang sustain sa ilang operation by way of paying taxes. Yes. So he did not insinuate them to fight against Caesar, but instead render to Caesar the things that are Caesar's. Kaya nga naman, under magod sila sa panggobyerno sa Rome. But to God, they also have to know which of those things are really for God. So, according to the story, they marveled at him. Yes. Wa nga naman. Ang yang wa magisilay makuha nga sayop siyang gitubag. No grounds. No grounds nga ilahang makondemn si Jesus. No ground nga ilahang makonvict sa Roman nga pambulaod o bisan pa sa ilang nga system sa religious nga practice nila niya nga panahon na. So they could not really, although the intention was to trap him, pero they could hardly trap Jesus. Instead,
sila no na-trap sa ilang kagalingon nga question. Kay kabalo ko, nga mo po niya ang ilang tubag sa ilang pangutana. Actually. Right? Oh, so they also knew the answer to their own question. So they just want to make sure nga ang tubag ni Jesus Christ is also somehow consistent pod sa ilang panghuna. Although dili po sa tanan, no? Yes. But in this particular case, I believe it is consistent. Kaya naman, mapo na ilang ginahimo. Kaya kung dili po laylay mo, I think it's a crime, no, sa Roman government not to actually pay taxes. Okay, even si Zacchaeus, di ba? Remember? Yeah. Under biya to siya sa Roman government. Bisan sa to karon. Bisag initan biya to siya kay dato kay siya kay mga corrupt biya to mga mga tax collectors kanadto. Pero he did not discuss that particular kind of scenario, but instead he just simply say ihatag lang ninyo kung unsa ang angay ihatag kay Caesar og sa Ginoo og angay nga gihatag sa Ginoo. So okay, Dr. Elvin? Yes. Sige. Then, of course, na sa padayon niya we see again a group of people, mga Sadducees, who do not believe on the resurrection and they come to Jesus, di ba? Tricky po ito Very tricky po kayo ni siya, nga naipito ka buok, bana sa usa ka babae, Mamunggo ng practice ka na ito, no? practice. Imagine, kung matay ang sagigsoon, sundon sa usagigsoon, hangtod naubos ang pito. So, ang pangutana, Jesus, kinsa may bana ani dito pag-abot sa langit. So of course we know the story ngayon si Jesus nga dito sa langit wala na marriage. So maay day magminyo gyud diri pastor dito kay dito sa langit wala man dito sa langit. Right. So again wala sila nakakita og sa ilahang Levitical law. Wala sila nakakita og sayop ni Jesus kay siguro, I don't know what is in their mind nga nung gusto nila itrap ani si Jesus nga pamaagi. Because there is something here about morality. So imagine, mabanhaw ni silang tanan dito, niya, usa ka asawa raw niya, pito ka bukba na puro pag yung magigsoon. So, dili kayo maayong situation. Although, napoy logic ilang question, pero it's highly, the question is, somewhat highly hypothetical, although nahimo siya kabayan na sa silang practice kanadto nga nahisulat diya sa Deuteronomy chapter 25. But I think ang ilang katuyuan is to actually discredit kining gisulti sa tong lesson kanang doktrina sa resurrection. Yes. So kung unsa man kana siguro ato na ning balikan karong Friday, Dr. Elvin. Yes, so yeah. Parang nagsinya-sinyas na itong kauban din si Sir Tawing. Yeah. Nga panahon na daw sa pag-end sa itong lesson. So daghang salamat mga kaigsunan, no? Ato na nakita, nahulagway, o ato nang asana ka nang na-catch yun, no? Kaning mga trap, o ginahimo sa mga kaway ni Jesus Christ. But in all of this, they were not able to succeed. Kahit gamay rin, kuting rin sa ilang kanang way of trapping him. So this is one thing good about the Messiah. Ato makita din he was really consistent ng not only sa iyang teachings but at the same time sa iyang pagpanubag sa mga pangutana nga gilabay diha kaniya mga kaigsunan. So gwapo siya, no? Kanang dili lang sa iyang pagtudlo pero even then sa iyang pagpanubag sa mga pangutana. So walay conflict sa iyang i-teach o sa iyang pagpanubag nga even to the point nga they wanted to trap Jesus. So instead, na-expose noon ang ilang weakness. So, mura siya general's game. Yeah. No? Kanang bitang sa korte nga, napo daw na ang imong daw himuon is ang imong kalaban sa pikas, imo daw ang i-expose ang iyang weakness, ayaw daw ang strength. That's para ma-realize nila ang ilang kanang, mga sipyat nila sa ilang ginahimo. So, daghang salamat, Dr. Elvin. See you again this coming Friday. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa ngalan sa itong Presidente dinhi at mga officers sa Southwestern Philippine Union Conference, ang ipanguluhan ni Pastor Jerry Patalinghog, atong Executive Secretary si Pastor Dante Obos, atong Treasurer si Sir Chiamalal Musera, ang atong Associate Treasurer Sir Bing Sanes, o gatanan nato nga mga directors nga naa dinhi. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Si Sir Janster, atong Station Manager, si Ma'am Charm, ang atong Program Producer or sa atong Executive Producer sa Hope Channel Philippines. So we say thank you very much and God bless you all. Mag-ampo kita mga kaigsunan. Alamahan nga balaan among gidahi ang imong ngalan tungod sa nindot na lain usab nga nindot kay nga pagtulunan nga among nadawat karong gabihon na pinaagi sa pagpadayon sa istorya sa siwilanon sa ministry ni Jesus Christ when He was here on earth. Daghang salamat nga bisan pa
sa iyang gatubang nga mga pangutana nga daw hilabihan kalisod, but you did not allow him to be trapped by the Pharisees, the Herodians, and even the Sadducees of God. And may we continue to learn the lessons of life that are befitting to our ordinary experience, that allowing Christ only to work in us, and to continue to hold on to Him and to increase our faith in Him every day. Bless all our viewers, our listeners. Thank you for the ministry of Dr. Elvin Salarda here and the rest of our pastors wherever they are right now. Thank you for Hope Channel 2. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.